Magandang araw pong muli mga minamahal po nating mga subscribers, mga kaibigan, mga viewers na tumatangkilik po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po'y muling nagagalak na kayo po ay ating o aming makasama sa oras na ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 ng topic, ang mga saksi ni Kristo bilang ang Mesiyas. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, atin pong babanggitin ang mga pangalan na nandito na inyo pong ipinadala upang atin pong basahin. Atin pong uunahin ang mag-asawang Jonathan at Laga Magas ng Santa Elena Seventh-day Adventist Church. Ganon din po ang Binsons at Bagasbas Seventh-day Adventist Church. Ito po ay sa Camarines Norte. Si Ate Emma, si Kuya Eli, si Ma'am Eden Lumbaw, at ang Gao Seventh-day Adventist Church po. Sa Gao Seventh-day Adventist Church ay nais po namin i-special na batiin ang ating kapatid doon na si Joan Camille Sabades. Siya po ay magtatapos o nagtapos na kasi hindi po namin alam ang petsa ng kanyang graduation bilang isang magna cum laude. Siya po ay masugid din nating taga-subaybay at subscriber ng programang ito, Camille. Kami ay nalulugod at natutuwa sa iyong tagumpay. Kaya binabati ka namin at sana magpatuloy kang masigla na naglilingkod sa ating Panginoon. Ganon din po ang mga pangalang ito. Si Jose Mostoles. Ang iba po rito ay palagyan na po nating nababanggit, subalit meron pong mga baguhan. Si Edmond Sabio, si Ariel Cueto, si Joy Divine ng Abu Dhabi, UAE, ang Tagibo Mati City Church, Lilil Tolentino ng Socorro Oriental, Mindoro, Loida Pilipina, palagi na po natin siyang nababanggit. Siya po ay nasa Europe. Magandang araw po. Si Barbara Gusom ng Binakayan Church, si Florinda Custodio ng Naik, Cavite, si Liberty de Torres ng Dagatan Church, si Shimi Hestorillo, Cheryl Alvarado ng Dimson, Lubao, Pampanga, si Nena Capiral, Lea Santos, si Mirna Medina ng Malagasang Imos, Cavite, si Binancio Marquez, Boy Dagaas, Bernard and Bernadette Dagaas, Love Joy Villaflor ng Punta SDA Church, Glenn Talasa ng Basud, Seventh-day Adventist Church, Nisitas Estubo ng Guagua, Pampanga, Julito Rituya, Ruben Cordoba, Guillermo Ayala ng Isaub, Aborlan, Palawan, Lodi Abinido ng Kapatalan Church, Felix Morilla Jr. ng Norca Homes, Caloocan, Mercy Encina Luz Pajardo ng San Fernando, Pampanga, Nanette and Rolly Banyas ng Ragay Seventh-day Adventist Church, Arturo Alcantara, Ares Pap, Monina Camano, Rosana Elcano, Manuel Mendy Sabal, Bern Fronda, Marlon Magsayo ng Antipolo Central, Edna Colendres, Adja Almasco, Ronel Castillo, Edwin Ricalde, Leonardo Padriquela, Erwin Dilbina Gracia, Ricky Fan Proelda, Ruena Cahigos, Presley Lasso, and David Calibuso. At atin pong nabanggit na kanina na tayo po ngayon ay nasa ika-4 ng topic. Ang pamagat po ay mga saksi ni Kristo bilang ang Mesiyas. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, tayo po ay mananalangin. Panginoon ka pong makapangyarihan sa lahat sa hapon po. Sa araw pong ito, kami po ay muling nagpupuri sa inyong pangalan. Salamat po sapagkat patuloy po kayong pumapatnubay sa amin.
Narito na naman po kami sa panibagong linggo ng pag-aaral ng inyong banal na salita. At kami po'y muling humihiling ng inyong patnubay, ng inyong pong gabay. Buksan po ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang ito po'y aming maunawaan at mas lalo po naming lapit ang aming sarili sa inyo at lalo rin po naming maunawaan ang inyong mga banal na salita. Ang aming po mga kaibigan, mga subscribers, mga kapatid na tumatangkilik po ng programang ito ay inyo rin po nawang tulungan, pagpalain at sila rin po nawa ay magkaroon ng malaking kapakinabangan sa programang ito. Ang inyo pong banal na bendisyon, Panginoon, ang patuloy po namang igawad sa amin at kapatawaran po sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makikita sa John 3:3. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa ating pong talakayan ngayon, ito po'y ating pag-uusapan. Walang pag-aalinlangang pinatutunayan ni Kristo mula sa mga kasulatan na siya ang Mesiyas. Ito ay kanyang idiniin sa pamamagitan ng mga katagang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Subalit, higit sa mga patutuo ng kasulatan, ito ay pinatunayan ng kaniyang mga ginagawa. Pagpapagaling ng may sakit, pagpapakain ng libo-libo, paggawa ng tubig na maging alak, pagpapadilat ng mata, pagbuhay ng patay. Higit sa lahat, ang patutuo ng Amang nasa langit. Liban pa sa mga ito, ay may mga nagpatutuo sa kanya. Si Juan Bautista, si Andres, si Pedro, at maging si Juan mismo na sumulat ng aklat na ito. At isa sa hindi inaasahang magpatutuo ay si Nicodemo na isang Pariseo. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, ano ang kahalagahan ng sagot ni Juan Bautista sa mga tanong ng mga tao kung sino siya? Number 2, sino si Kristo ayon sa pagkaunawa ni Juan Bautista? Number 3, ano ang mahalagang nangyari sa dalawang alagad ni Juan Bautista nang sila ay sumunod kay Kristo? Pang-apat, ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng isang tao ayon sa karanasan ng dalawang alagad ni Juan? Pang-lima, ano ang pinakadakilang katotohanan ang inihayag ni Kristo kay Nicodemo? At babalik po tayo sa ating question. Number 1, ano ang kahalagahan ng sagot ni Juan Bautista sa tanong ng mga tao kung sino nga siya? Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal mga kapatid. Titingnan po natin sa aklat ni Juan sa unang kapitulo, talatang 11 hanggang 23. Ano po ba ang sinasabi? At ito ang patutuo ni Juan ng suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote. At ito ang patutuo ni Juan ng suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila at kanyang ipinahayag kundi hindi ako ang Kristo. At sa kanya kanilang tinanong kung gayoy ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan, sana nga sugo sa amin, anong sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinasabi ng propeta Isaias. So dito po sa kapanahunan ni Juan Bautista, ang mga tao ay talagang naghihintay na sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ibig nilang matiyak kung ito na nga ba si Juan ang sinasabing Mesiyas. Datapwat niliwanag na mabuti ni Juan na hindi siya ang Kristo, hindi siya ang Mesiyas. At kanyang sinabi na ang Mesiyas ay higit kaysa akin, sapagkat
Una sa lahat, una siya sa akin. So, nililiwanag dito ni Juan na hindi siya. Datapwat sinabi niya na mayroon na susunod sa kanya na maging sa paghubad ng kanyang sandalyas ay hindi siya karapat-dapat sapagkat ito ay higit na dakila kaysa sa kanya. So, napakaliwanag, hindi siya. At ang Kristo, ang Mesiyas, ay higit sa kanya, una sa kanya. Bagamat kung pag-aaralan natin ang pagkapanganak ni Juan, siya ay unang ipinanak kaysa kay Kristo, datapwat nalalaman ni Juan Bautista na ang Panginoon ay una sa kanya. So dito po ay mayroong clue na ibinibigay si Juan na ang Mesiyas ay hindi pangkaraniwang taong katulad niya sapagkat ito'y una sa kanya. Hindi siya maaaring magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. So, napakaliwanag po. At sinabi niya ang maliwanag, ako ang sinasabi sa aklat ni Isaias, ihanda mo ang daanan ng Panginoon. So, maliwanag po na ang kanyang inihanda ay daan ng Panginoon. Ibig sabihin, si Juan Bautista ay nakakaunawa na higit doon sa inaasahan ng mga Parisiyo ang magiging Kristo o ang Mesiyas. Higit siya sapagkat siya ang Panginoon. Okay po, ngayon naman po sa ating question number 2. Sino si Kristo ayon sa pagkaunawa ni Juan Bautista? Ayan, titingnan naman po natin dyan sa talatang 29 hanggang 37. Ano na naman ang sinasabi? Ang sabi po dito, ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Ito yung aking sinasabi sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya una sa akin. At siya hindi ko nakilala datapwat upang siya'y mahayag sa Israel dahil dito'y naparito ako sa bumabautismo sa tubig. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumako sa kanya. At siya hindi ko nakilala datapwat ang nagsuko sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinitutuhanan kung ito ang anak ng Diyos. Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. 37, at narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. So, mga minamahal, kinakailangang maunawaan po natin dito mabuti ang sinasabi ni Juan Bautista. Ang wika, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Paano na natiyak? Sapagkat ang nagsugo sa kanya, walang iba kung hindi ang Ama, ay nagsabi, ang kakitaan mo na babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, yaon na yaon. At kanyang nakita at kanyang pinatutunayan na kanyang nakita na ang Espiritu ay bumaba na katulad ng isang kalapati at tumahan kasama ng ating Panginoon na natili sa kanya. So, natitiyak niya na ito yung kordero ng Diyos. At tatandaan, siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Alam po ninyo, ito ay napakahalaga. Sapagkat ang ginamit ditong salita ay hamartia. Hindi po anumeya. Yung pong anumeya, ibig sabihin lawlessness. Dito po ang sinasabi ay hamartia, na kasalanan, nang ibig sabihin hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, itong kordero, hindi lang nagpapatawad ng kasalanan, kundi sinasabi rito, aalisin yung ating pagiging makasalanan. Ano po? So, hindi lang yung ating ginagawa,
Hindi lang yung ating mga paglabag ang kanyang lilinisin, kung hindi yung ating mga kahinaan. Ito po ang pinag-uusapan dito. Marami po kasi sa ating kapanahunan na itinuturo na kinakailangan lang manampalataya, hindi importante yung ating gawa sapagkat ang ating gawa ay walang kinalaman sa kaligtasan sapagkat tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Tama po yun, tayo ay naliligtas tanging sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Subalit pakatatandaan natin na ang kanyang nililinis rito hindi lang yung ating mga nagawa o magagawa pa. Ang kanyang nililinis rito yung ating pagkatao, yung ating kahinaan. Sapagkat napakaliwanag po kapag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, hindi sapat yung kautusan sapagkat tayo ay mahina. Bagamat ginagabayan tayo ng kautusan, hindi tayo maaaring iligtas ng kautusan. Subalit yung biyaya ng Diyos, ililigtas tayo doon sa ating mga nagawang kasalanan at sa mga nagiging kadahilanan ng ating pagkakasala. Okay, at ngayon po sa ating pangtatlong tanong, anong mahalagang nangyari sa dalawang alagad ni Juan Bautista nang sila ay sumunod kay Jesus? Alright, tingnan naman po natin dyan sa talatang 35 hanggang 41. Ano bang mga aral at mga leksyon na ating masusumpungan sa mga talatang ito? Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod. At sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na iyon, nooy mag-iikasampu na ng oras. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan ay sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. So mga minamahal, napakahalaga po rito. Nang marinig nila ang salita ni Juan Bautista, sila'y nanampalataya. Sila'y sumunod at tumahang kasama ng ating Panginoon. At dahilan sila'y tumahang kasama ng Panginoon, natiyak nila na ito nga ang Kristo. Na anupat hindi nag-alinlangan na pagkatapos na makita si Pedro ng kanyang kapatid, sinabi, nakita namin ang Kristo. Napakahalagang aral po dito mga minamahal mga kapatid na ating dapat na matutunan bilang mga representative ng ating Panginoon. Ang wika ng ang dalawang itong alagad ni Juan Bautista ay tumahang kasama ni Kristo, nakilalang siya nga ang Kristo. Ang tanong mga minamahal, sapagkat tayo ang representative ng ating Panginoon, kumusta kaya ang ating buhay? Kung mayroon bang tumahan sa atin, makikilala kaya na tayo ang tunay na lingkod ng Diyos? Napakahalaga po ito. Nakita nila na talagang ito nga ang Kristo. Ibig sabihin, napakahalaga na sa buhay natin ay makita talaga na tayo yung totoong Kristiyano. So kapag ka ba tayo may nakakasama, nakikita ba nila na tayo ay tunay na mga Kristiyano o sila'y nawawalan ng amor sa pagiging ating Kristiyano? Mahalaga po yan na dapat nating pakatatandaan. So ating pong idalangin na kagaya ng ating Panginoon, maihayag natin sa ating buhay, hindi lang sa ating salita, kundi sa ating mga gawa na tayo ay tunay na mga tagasunod ni Kristo.
At ngayon naman po sa ating pang-apat na katanungan, ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng isang tao ayon sa karanasan ng dalawang alagad ni Juan? Ayan, titingnan po natin dyan sa talatang 43 hanggang 51. Ano ba ang sinasabi? Nang kinabukasan ay pinasyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe at sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Betsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yung isinulat ni Moses sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Jose. At sinabi sa kanya ni Nathaniel, mangyari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Nakita ni Jesus si Nathaniel at lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga, sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya sumasampalataya. Makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Yan. So, dito po, makita natin na ito si Felipe ay isa doon sa alagad ni Juan Bautista na sumunod kay Kristo, tumahang kasama ng Panginoon at kanyang nakilala na si Kristo. Siya nga ang tunay na Mesiyas. So, hindi siya nag-alinlangan na sabihin sa kanyang kapatid, halika, tingnan mo, nasumpungan namin ang Kristo. Alam niya na ito si Nathaniel ay isang taong mapanuri at hindi basta-bastang sumasampalataya, hindi basta-bastang naniniwala. Kaya sumagot itong si Nathaniel na sinasabi niya, maaari ba na magmula sa Nazaret ang Kristo? Ang sabi ni Felipe, basta halika, tingnan mo at iyong makikita. Alam po ninyo, napakahalaga kapag tayo ay nanampalataya ng lubusan, hindi ka mag-aalinlangan na sabihin, halika, tingnan mo, pag-aralan mo at iyong makikita kapag ka ikaw ay nanampalataya. So, dito po ang katanungan sa atin atin bang talagang pinananampalatayanan ng Panginoon? Atin ba talaga siyang nakikilala? Marapat po kung siya ay ating nakikilala ng lubusan, hindi tayo nangingimi na siya ay ibalita sa iba. Hindi tayo nag-aalinlangan na akitin ng sinuman, halika, tingnan mo, sapagkat na ito, nakita namin, nakilala namin ang Kristo. Mga minamahal, napakahalaga po pala na makilala natin ang ating Panginoon sapagkat ito ang nagbibigay ng courage, ito ang nagbibigay ng sigla upang tayo ay magpatutuo at tayo ay mag-anyaya ng iba na sumunod. Datapwat kung hindi natin lubusang nakikilala ang Panginoon, tayo'y mag-aalinlangan. Hindi natin masasabi na mayroong persuasiveness na halika, tingnan mo, pagmasdan mo at makikita mo na talagang ito ang Kristo. Kaya napakahalaga mga minamahal na atin pong makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Kinakailangan na una, pag-aralan nating mabuti ang kanyang banal na salita. Pangalawa, ating isakabuhayan yung kanyang mga sinasabi upang makita natin yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon, I will be with you always. At alam po ninyo, kapag ka iyong naranasan yung pamamatnubay ng Panginoon, by experience, hindi ka mangingimi na sabihin o ikwento o mangakit na kilalanin ang Panginoon. Sapagkat nakilala natin, naranasan natin, kagaya nitong si Felipe.
Okay po, at sa ating pong huling katanungan, ano ang pinakadakilang katotohanan ang inihayag ni Kristo kay Nicodemo? Ayan, medyo mahaba-habang talata ito. Tingnan natin dyan sa Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 21. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, anong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Humihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling, at kung saan napaparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, papaanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi niyo tinanggap ang aming patutuo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi niyo pinaniniwalaan, papaanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo na ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. So mga minamahal, narito si Nicodemo ay lumapit sa Panginoon at sinabi niyang, nalalaman namin na ikaw ay buhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng iyong mga ginagawa malibang sumasa kanya ang Diyos. So dito si Nicodemo ay nais na magtanong ng mga bagay-bagay patungkol sa theology, sa mga marapat na gawin. Datapwat dinirekta ng Panginoon na ang wika niya, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Alam po ninyo ang dahilan kung bakit marami sa panahon ni Kristo hindi makita ang kaharian ng Diyos, hindi makita ang kalooban ng Diyos, sapagkat hindi pa sila ipinanganak na muli. Sa karanasan po ng mga Israelita, napakaliwanag po kung ating titingnan na
hindi sapat ang kautusan na ibinigay ng Diyos upang sila ay mabago. Marami ng mga himala ang ginawa ng Panginoon mula nang sila ay ilabas sa Ehipto. Datapwat muli at muli, bagamat sila'y nangangako na kanilang susundin lahat ng sinasabi ng Panginoon, muli at muli na susumpungan sila sa pagkakasala. So dito po ay ipinapakita ng ating Panginoon ang pinakadakilang pangangailangan natin. Tayo'y ipanganak na muli sa banal na Espiritu. Sapagkat kung hindi, kung aasahan lang natin yung ating laman, yung ating tamang mga teolohiya, yung mga tamang sinasabing dapat nating gawin, hindi pa rin tayo makasusunod. Bakit? Sapagkat tayo ay mga makasalanan. Ito yung sinasabing tayo ay nasa katayuang hamarteya. Tayo ay hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating karakter talaga ay sadyang kapos. Sinasabi nga ng banal na kasulatan na maaari bang baguhin ng leopardo ang kanyang mga batik? Ganun na ganun po tayo. Kaya ang kinakailangan natin, ipanganak na muli. At yan po ay pakatatandaan natin kasi malimit po sa ating mga pangangaral, sa ating pagtuturo, ay parati tayong nakapokus. Ito ang dapat nating gawin. Nakakaligtaan natin ano ang marapat o ano ang kinakailangan gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na tayo ay ipanganak na muli sa Espiritu. Otherwise, kahit na anong istrikto ang gawin nating kautusan, kanumang ka-istrikto tayo sa ating iglesia sa mga patakaran, muli at muli, magiging failure po tayo. Ang kailangan natin ay ang Espiritu ng Diyos. So yun po ang napakahalaga. Not by might, nor by man's power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. So yun po ang napakahalagang itinuturo ng ating Panginoon. Kinakailangan tayo ay mapanganak na muli. At sa panong paraan, kinakailangan ng anak ng tao, ang ating Panginoon, ay itaas. At kapag ako'y itinaas na, ang wika ng Panginoon, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin din. So kinakailangan pong parati nating itinataas ang ating Panginoon na siya ang makita sa lahat ng ating achievements, sa lahat ng ating mga pagtuturo, sa lahat ng ating mga ginagawa. Kinakailangan ang itinataas natin hindi ang ating iglesia, kung hindi ang ating Panginoon. At kung magkagayon, ito ang magdadala na ang tao ay ipanganak na muli sa Espiritu. Hindi lang sa tubig, kundi sa Espiritu. Hindi lang mabautismuhan, kundi ipanganak din ng banal na Espiritu. Ang nakalulungkot, malimit, nagtatapos tayo doon sa pagbabautismo. Kinakailangan maipanganak na muli. At mangyayari lang yan kung ating hingin na ang banal na Espiritu tayo'y puspusin, at yan mangyayari din kung patuloy na ang ating Panginoon ang ating tinitingnan. Papaano ba ang Panginoon nagdadala ng liwanag? Papaano ba siya nakikitungo sa mga makasalanan? Paano siya nakikitungo sa mga may sakit? Ito ang ating titingnan at kinakailangang itaas natin yung karakter ng ating Panginoon sa ating buhay, at kung magkagayon, yun ang magdadala na tayo ay ipanganak na muli at ang iba ay ipanganak rin sa Espiritu. At kung magkagayon, makita natin ang kaharian ng Diyos. Kaya dito po ay kinakailangan maging maliwanag sa atin na bagamat hindi tayo naliligtas sa pamagitan ng mga gawa, tayo ay iniligligtas sa ating maling mga gawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Atin pong iiwanan ang mga summary dito upang lalo po natin maunawaan ang ating mga pinag-usapan. Number 1, ang Kristo, higit sa inaasahan ng mga Hudyo, siya ay kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Number 2, ang tunay na kaligtasan ay mula sa mga kasalanan, hindi lamang sa bunga
ng kasalanan. Number 3, ang tumahan na kasama ni Kristo ang magbibigay sa atin ng tunay na pagkaunawa at sigasig sa pagsaksi. At pang-4, ang tunay na kaligtasan ay higit sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay ang pag-aalis ng kasalanan, pagkapanganak na muli sa Espiritu. So mga minamahal, sana po ay nakatulong muli itong ating maikling pag-aaral. At huwag pong kaligtaan, yung hindi pa po nag-subscribe, isubscribe po. At ating pindutin yung notification para tayo parating nanonotify. At huwag kaligtaan, i-share po natin sa ating mga kaibigan. Ang pagpapala ng Panginoon, sumaatin sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong pag-ibig. Salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos ay hindi lamang ang aming mga nagawang kamalian ang iyong pinatatawad, kundi iyo rin kaming nililinis mula sa aming mga kahinaan. Kaya Ama Banal, tulungan nawa kami na parating tumahang kasama mo sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita, sa pamagitan ng pagsasakabuhayan ng mga katotohanan ng iyong itinuturo. Kung magkagayon, ang banal na Espiritu ay makagawang makapangyarihan upang kami ay ipanganak na muli at magkaroon kami ng karapatang pumasok sa iyong banal na kaharian. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa iyong mayamang biyaya sa aming lahat sa kabila ng aming mga napakaraming pagkukulang. Ang iyo puno ang patuloy na inspirasyon ang sa aming lahat at patuloy na kami makapagbahagi ng iyong banal na salita ng may kagalakan at katotohanan. Maluwalhati po nawa ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, tayo muling magsama-sama. God bless everyone.